Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang The Ice Road na ipinalabas noong 2021. Sa North Dakota, nagtatrabaho bilang truck driver si Mike at mekaniko pahanante niya ang kanyang bunsong kapatid na si Gertie. Isang araw, naisante ang magkapatid dahil sinuntok nito ang kasamahan ng mahuling binubuli si Gertie. War veteran kasi ito at nagkaroon ng sakit na PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder kung saan hindi na 100% normal ang pag-iisip nito. Habang sa Manitoba, Canada, isang malaking pagsabog ang nangyari sa tunnel ng Katka Diamond Mining Site kung saan 26 miners ang natrap sa ilalim. Dahil hindi na-detect ng sensor ang malaking deposit ng methane gas sa loob ng tunnel. At para ma-rescue ang mga miners, kailangan nila ng wellhead para mahukay ang gas deposit. Kinakailangan nilang gawin ito sa madaling panahon para hindi mauubusan ng oxygen ang mga natrap sa ilalim. Humingi ng tulong ang Katka Mining sa Air Force para sa pagbiyahe ng mga wellhead pero walang area sa Katka site na pwedeng landingan ng C-130. Ang pinakamalaking eroplano lang kasi ang pwedeng magkarga ng ganito kabigat na machine. Dahil dito wala na silang choice kundi ibiyahe by land ang mga wellheads. Dito na pumasok sa eksena si Jim, ang may-ari ng isang trucking company. Kilala si Jim sa trucking industry na dumadaan sa napakadelikadong ice road. Ang tinatawag nilang ice road ay ang kalsada sa gitna ng malaking lawa, kung saan kapag kumapal na ang nagyayelong tubig, pwede na itong daanan ng malalaking truck bilang shortcut papasok ng Canada. Ayaw na sanang tanggapin ni Jim ang offer na trabaho dahil alam nitong patapos na ang winter kaya siguradong manipis na ang yelo sa ice road, pero marami siyang kilala sa mga miners na natrap sa tunnel kaya gusto niyang makatulong sa pagligtas ng mga ito dahilan para tanggapin niya ang trabaho. Nang mga sandaling iyon, nasa gas station ang magkapatid. Pangarap nilang magkapatid na magkaroon ng sariling truck pero wala silang pera kaya na-frustrate lang si Mike sa hawak na lawaran ni Gertie at pinunit ito. Ilang saglitang lumipas, nakatanggap si Mike ng message na nangangailangan ng ice road drivers para mahatid ang mga wellheads sa Katka Mining. Nakonsensya si Mike sa ginawa nang makita niyang pinagtagpi-tagpi ng kapatid ang punit na larawan kaya nagdesisyon siyang puntahan ang trabahong natanggap. Pagdating ng dalawa sa opisina ni Jim, tinest agad nila ang skills ni Gertie at pumasa naman ito sa standard na binigay ni Jim. Nang mga sandaling iyon, nagkaroon na ng communication ang management sa mga natrap na miners sa pamamagitan ng top code. Pinaalam agad sa mga ito na huhukayin muna ang methane gas para ma-rescue silang mabuti. Pero nag-alala ang mga miners baka pag matagalan pa ang pag-rescue sa kanila mauubusan na sila ng oxygen sa ilalim. Naghahanda na ang team ni Jim sa biyahe. 3 truck silang babiyahe, si Jim ang leader ng grupo, si Mike at Gertie at isa pang driver na babae na si Tanto. May isa ding sumama galing sa Katka Mining, si Tom, ang insurance agent ng kumpanya. Pagkalipas ng isang gabing pagbabiyahe, nasa ice road pa rin ang 3 truck kinabukasan. At pinag-alala ni Jim ang sikat ng araw habang binabagtas nila ang nagyayelong lawa. Maya-maya lang ay napansin niya ang panel ng kanyang water temp na hindi na gumagalaw. Habang patuloy sila sa biyahe, wala silang kamalay-malay na unti-unti nang nagka-crack ang ice sa dinadaanan nila. Maya-maya lang ay namatay ang makina ng truck ni Jim kaya dahan-dahan na itong huminto. Napansin ni Mike ang paghinto ng leader kaya huminto rin siya at si Tanto. Nilagyan nila ng hook ang truck ni Jim para hiliin na lang ito pero biglang bumigay ang ice sa kinaroroonan ng truck at sa kasamaang palad. Natrap ang paa ni Jim sa wire na kinabit sa truck. Pilit siyang kumawala dito pero naipit na siya ng tuluyan nang bumigay palalo ang ice at dahan-daang lumubog ang truck ni Jim. Dahil sa hook na nakakabit sa 2 pang truck, nahihila ang mga ito sa lumubog na truck ni Jim kaya inutusan ng lalaki si Tanto na putulin ang strap na nakakabit sa truck para makaligtas sila. Ayaw sanang sundin ni Tanto ang utos ni Jim pero kailangan niyang gawin para maisalba ang mga trucks na may kargang wellheads. Hindi sila makapaniwala sa bilis ng pangyayari pero bigla na ring nagbiyak-biyak ang ice sa kinatatayuan nila kaya mabilis na din silang umabante. Mas lalong naging delikado ang biyahe nung binilisan nila ang takbo dahil lalo silang hinahabol ng mga cracks at gumagalaw na din ang nagyayelong kalsada sa unahan nila. Pero mas binilisan nila ang takbo para makaalis sa malambot na ice at makatawid sila sa matigas na parte ng kalsada.
At dahil sa bilis nila nahirapan silang kontrolin ang truck kaya pareho na itong tumigilid. Habang sa tunnel, nalaman ni Rene, ang head ng safety na may nagsabotahe ng information tungkol sa methane gas. Nasadya palang i-off ang sensor para hindi ma-detect ang gas sa tunnel. At isang miner ang nagsuggest na patayin ang ibang kasama na injured para makasave sila ng oxygen. Para daw umabot pa sila ng ilang oras, pero karamihan ng miners ay ayaw pumayag dito kaya pinarating nila sa kanilang management ang suggestion. At ng mga oras ding iyon, nasulsulan ni Tom si Mike na sinabutahe umano ni Tanto ang truck ni Jim. Dahil nag-away pala ang dalawa dati pa, at balak nitong solohin ang pera kaya papatayin umano sila ng babae. Pero itinanggi ni Tanto ang paratang ni Tom at sinabi ng babae na isa sa mga na-trap ang kapatid nitong lalaki pero hindi niya napaniwala si Mike kaya tinalian siya ng mga ito sa kamay at ikinulong sa truck. Nagtulong-tulong si Mike at Gertie para maitayo ang dalawang truck. Nang ay check ng magkapatid ang wellhead, biglang sanara ni Tom ang pinto ng container. Kinuha ng lalaki ang mga gamit ni Mike at Gertie saka umakyat sa truck ni Tanto. Dito na nalaman ng babae na si Tom ang may pakana bakit pamaalya ang truck ni Jim na kinamatay nito. Parte pala ang lalaki sa sindikato ng Katka para makuha ang accident insurance ng kumpanya. Kaya pala sumama ito sa biyahe para siguraduhing hindi makakarating ang mga wellhead at tuluyang mamatay ang mga miners. Sinabihan ni Tom si Tanto na makisama na lang pero kumontra ito kaya sinuntok ang babae. Habang nakaisip na si Mike at Gertie paano makalabas sa loob ng container. Naglagay naman ng dinamita si Tom sa ilalim ng tank ng truck ng magkapatid. Pero bago pa ito sumabog, nakalabas na si Mike at nagkaroon ng pagkakataong maitapon ang dinamita palayo sa kanila. Nagkaproblema pa ang dalawa nang lumubog ang unahang gulong ng kanilang truck pero nasolusyonan nila ito. Yun nga lang muntikan pang malunod si Gertie. Buti na lang naisalba agad ito ni Mike. Dito na napagtanto ni Mike ang buong pangyayari. Na si Tom ang traidor kaya mabilis na silang humabol sa truck na minamaneho ng lalaki. Bago pa dumating ang truck ni Tom sa mining, sinalubong siya ng general manager na siyang nagplano ng lahat. Sinabihan ni Tom ang amo na wala na ang magkapatid, si Tanto na lang ang pinagplanuhan nila kung paano ito patahimikin. Nang mga sandaling iyon, nagkainitan na ang mga miners tungkol sa suggestion ng isa pero hindi pa rin pumayag si Rene dito. Bigla nitong nilabas ang lighter para takutin ang makasariling kasama. Na wag nitong ipagpilitan ang gusto kung hindi sila sama-samang lumabas na buhay. Mas mabuti pang sabay na rin silang mamatay lahat. Nang marating na ni Tom ang lugar kung saan ihuhulog na sana niya ang truck kasama ang babae sa loob, gin-icing niya ito pero nagkaroon ito ng pagkakataon makapaglaban dahil sa alagang daga ni Gertie. Pero bago pa nakalayo ang babae, sumabit si Tom sa may ilalim ng truck at hinugot ang hose sa tank ng gasolina saka ito bumitaw. Habang humahabol si Tom kay Tanto, narinig nito sa radyo ang pagtawag ng saklolo ng babae at laking gulat nang marinig na buhay pa si Mike at Gertie. Dahil dito, pinabalik ni Tom ang mga tauhan para salubungin ang magkapatid at iligpit ang mga ito. Pero matagumpay na naitamba ni Mike at Gertie ang mga ito. Naabutan ni Tom si Tanto dahil naubos na din ang gasolina ng truck. Pero bago pa nito mapatay ang babae, nakita niya ang parating na truck ni Mike. Dali-dali siyang sumakay sa pick-up pero naabutan siya ng driver at diretsong binangga hanggang mahulog sa bangin ang sinakyang pick-up. Akala ni Mike at Tanto na patay na si Tom pero nakaligtas ang lalaki at nakakuha ng snow motor sa mga tauhang napatay ng magkapatid. Saka dumiretso ito sa mataas na bahagi ng nagyeyelong bundok. Nang makita ni Tom ang dalawang truck sa baba, pinasabog nito ang nagyeyelong bundok. Gulat na gulat si Mike at Tanto nang marinig ang pagsabog kaya mabilis silang sumakay sa truck at agad umalis para hindi sila matabyunan ng gumuhong yelo. Nakaiwas ang magkapatid pero hindi si Tanto. Inabutan ng truck ng babae sa rumaragasang yelo at minalas pa itong matusok ng isang sanga. Tinulungan nila si Tanto, kinabit ang trailer sa truck nila Mike at nagpatuloy sa pagbiyahe papunta sa Katka Mining. Pero ang hindi nila alam, nakarating na si Tom sa iniwan nilang truck. Inayos ito ng lalaki at mabilis na sumunod sa kanila. Maya-maya lang ay naispata na ito ni Gertie na sumusunod na sa kanila. Pilit itong hinaharangan ni Mike at hindi pinapa-overtake. Pero pagdating nila sa ice road dito na nakabuelo si Tom at binabangga sila nito.
Malapit na sila sa mining kaya inutusan ni Mike si Gertie na pumalit sa pagmamaneho at ipagpatuloy ang paghatid ng trailer. Saka ito lumabas ng truck para labanan si Tom. Nakalipat si Mike sa truck na minamaneho ng lalaki at naglaban ang dalawa. Habang tuloy-tuloy naman si Gertie sa pagdadrive hanggang makarating sila sa isang lumang tulay. Nagdadalawang isip ang lalaki kaya dito na pumalit si Tanto. Nahirapan silang tumawid sa tulay dahil dumudulas ang mga gulong ng trailer. Kaya ginamitan nila ito ng traction pad. Bago sila tuluyang makatawid, dahan-daang ng bomb ibigay ang lumang tulay. Pero maswerte silang nakatawid bago ito tuluyang bumagsak. Yun nga lang sa bigat ng trailer at dulas ng kalsada. Dahan-daang dumaosdos ang truck. Kaya pinasarado ni Tanto ang gate kay Gertie pero dahil kinalawang na ang gate, nahirapan ang lalaki at inabutan ito sa pagdausdos ng trailer. Naipit na si Gertie sa gate habang sinusubukan ni Tanto na ay distansya ang truck. Tuloy naman ang pakikipaglaban ni Mike kay Tom. Kalaunan ay natalo din nito ang lalaki. Binilisan ni Mike ang takbo ang truck at mabilis na tumalon. Samantalang si Tom ay kasamang nalunod sa truck. Mabilis na pinuntahan ni Mike ang dulo ng tulay at nakita nito ang bunsong kapatid na naghihingalo. Hindi na nito naisalba pa ang kapatid. Nang mga oras na iyon, nakarating na sa Katka ang Prime Minister ng Canada. Kinausap nito ang General Manager at sinabing baka hindi na talaga ma-rescue ang mga miners dahil hindi dumating ang wellheads. Pero nagulat sila nang marinig ang emergency siren ng buong mining. Yun pala ay dumating na rin ang truck ni Mike. Laking gulat ng General Manager nang makita ang truck. Hindi ito makapaniwala sa nakita. Mabilis nilang ni-rescue si Tanto at inasikaso agad ang pagkabit ng wellhead. Ubos na oxygen sa ilalim ng tunnel kaya nahihimatay na ang mga miners. Pero nakahabol pa rin ang pagkabit ng wellhead kaya ilang saglit ang lumipas, ligtas na nakalabas ang mga na-trap na miners. Dito na lumabas ang katotohanan na binayaran ng General Manager ang ilang miners para mangyari ang pagsabog. At hindi napigilan ni Mike ang sarili kaya sinuntok nito ang matandang lalaki. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Mike si Tanto sa garahe ni Jim gamit ang kanyang bagong biling truck. Sinunod nito ang gusto ng kapatid na TRK truck ang Ipan Galon dito. Kasama din ni Mike sa biyahe ang alagang daga ni Gertie na si Skitter. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-kits tayo sa susunod na video.